Ano ho ba? Gaano ba kahalaga o ano bang kahalagahan itong itong working visit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. diyan sa Singapore, Ma'am Cora? Sa totoo lang hindi ko alam kung anong nangyayari sa mga biyahe niya kasi puro commitments lang nakukuha niya, wala naman talagang pumapasok na talagang investments, no. Maganda na bumabiyahe siya, pero hindi ko alam kung magkano ginagastos niya diyan kasi laging malaki ang delegation niya, no. So maraming taxpayers money ang nagagamit para sa mga biyaheng ganyan. Pero ang nakita natin nung isang taon, bumagsak pa rin ang foreign direct investments. So wala pa rin talagang masyadong pumasok na kapital para mabigyan ng trabaho ang ating mga mamamayan. At nakita rin yan dahil tumataas ang unemployment rate. Kaya as of May, ang unemployment rate ay 2.4% at was it 2.4, 2.8%, mga ganyan. So, mga 2.4 million Filipinos pa rin ang walang trabaho hanggang ngayon. Opo, ayon sa Pangulo, Ma'am Cora, napagkasunduan nila ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong na palawakin yung bilateral trade, kooperasyon sa artificial intelligence, yung sa kalusugan naman po at sa social development. Gaano pa kahalaga itong bilateral trade na ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore? Bago niyan, ko-correct ko lang yung inflation rate, no? 4.8% pala. Opo. Ganyan. Anyway, so alam mo, maski gaano karaming incentives ang ibigay ng gobyerno, ang talagang ugat ng kawalan ng tiwala ng mga negosyante dito sa Pilipinas ay ang corruption o katiwalian, ano? Kasi napakalaki talaga nung leakage na nangyari the past years, no? So tapos walang napapanagot hanggang ngayon. So kumbaga, in terms of good governance, yung signals na pinapakita nila hindi malakas. So maski anong klaseng incentives ang ibigay nila, hanggat hindi na napupuksa, tama ba? Hanggang hindi napupuksa ang katiwalian, kasi from top yan hanggang barangay level, no, matindi. Hindi mabibigyan ng talagang incentive ang mga foreign investors na talagang pumunta dito ng malakihan. Maaaring yung iba mataas ang risk nila, ang risk tolerance nila for political risk, no? Kasi political risk ito eh. Isa pang worry ay ang succession issue, no, kasi kagaya ngayon nagkakaroon ng impeachment, no, impeachment trial sa ating VP, at alam naman natin na ang pinakamalakas na kandidato, kasi in-announce na niya na magkakandidato siya sa 2028. Siya yung pinakamalakas ngayon, pero gusto siyang tanggalin, ano. Kasi pag na-impeach siya, hindi siya pwedeng tumakbo ulit. Yun ang pagkakaintindi ko, no? Opo. So, gusto siyang tanggalin sa political scene. So, isa pa yung concern kasi yung succession issue hindi malinaw ngayon. So, kung ma-impeach siya, hindi na siya makakatakbo. So, sino yung susunod? Kasi ang lahat ng mga iba pang parang nagsasabi na gusto nilang tumakbo, mabababa ang mga ratings, no? At isa pa, ang trust rating ni Presidente ay -27. So, kung maski mag-endorse siya ng mga successor, hindi tatanggapin ng karamihan na Pilipino yung kanyang i-endorse. So, yan ang isa sa pinaka-concern ngayon, yung succession issue. Kaya mataas pa rin ang political risk. Kaya mahirap pa rin na magtiwala ang mga investors dito sa Pilipinas dahil dyan. Opo. Pero Ma'am Cora, usually ba kapag ang marami pong mga investment pledges, ilang porsyento po usually yung pumapasok ng mga investment pledges, na-realize itong from this investment pledges mula sa biyahe ng Pangulo, mula pa siguro sa simula hanggang ngayon? You mean simula ni Presidente Bongbong? Yes po. Parang bumababa yung commitment, yung yung actual investments. Kasi maring nagko-commit sila pero yung realization
yung mga realized investments, hindi ganun, kumbaga bumababa ng bumababa. At nakikita yan sa yung foreign direct investments na minomonitor ng Bangko Sentral. Kaya nga, January to April yata, down by 17%. Di ba? Yung foreign direct investments. Kahit na sinasabi niya, nag-pledge ang Japan, nag-pledge ang US, or whatever, pero hindi yan nare-realize. Kasi pledge lang yun eh. Ang katotohanan kasi, apart from political risk, pag nandito na sila, minsan mabagal ang pagbibigay ng permits, tapos kailangan na may mga padulas, no? Depende kung anong barangay ang papasukin mo kasi hindi lahat ng LGUs matino. In fact, mabibilang mo lang talaga yung matitinong LGUs, di ba? So, pag nandun na sila sa ground level, okay, minsan nabubulilyaso kasi nga nandiyan ang corruption, nandiyan ang mabagal ang pag-release ng permits, o kaya if ever may permits na hindi pa rin natutuloy kasi may additional requirements. Yung kumbaga yung bureaucratic red tape ay napaka talamak sa buong Pilipinas yan. Opo. At syempre, ano bang tawag mo doon sa mga pahayag ng Pangulo, reports ng Malacanang na dahil dito sa pagbisita, itong working visit ng Pangulo, maraming trabaho ang mabubuo, parang ganun po yung pinapakita sa ating mga kababayan. Ilang beses ko nang sinabi na mahilig mambudol ang presidente natin. Sasabihin niya yung gustong marinig ng mga tao, di ba? Sinasabi niya, tataas ang GDP ng 6%, 2.8% lang ngayon. Ang bigas babagsak to 20 pesos per kilo. Never bumagsak yan on a nationwide scale. Kasi talagang hindi pwede, no? Talagang babaratin mo naman yung mga farmers na mawawala naman ng kabuhayan. Marami siyang mga sinasabi, kagaya niya, yung mga pledges na hindi naman nangyayari kasi yung foreign direct investments bagsak pa rin, ang unemployment tumataas, underemployment mataas, so tapos inflation mo 6.8%, pinakamataas sa Asia, ang kuryente pinakamataas sa Asia. So nasaan manggagaling yung kumpiyansa, 'di ba? So kaya ang hirap paniwalaan maski anong sabihin niya ngayon kasi marami sa sinasabi niya hindi nagkakatotoo. Opo, at meron ding bagong anunsyo na ito ngang palalawakin pa yung pamimigay ng cash assistance sa ilalim nga ng Uplift program, Ma'am Cora. Ang sinasabi po ng mga advisor ng Pangulo, nasa upper middle income na tayo. Pero ano bang ibig sabihin nito? Na ito yung pamimigay ng mga ayuda ay pinapalawak pa kung upper middle income na ang ating bansa? Hindi nga ayuda ang kailangan trabaho. Dapat magbigay sila ng trabaho. So kumbaga, dapat yung perang yan, imbis na karamihan dyan gamitin sa ayuda, maggawa sila ng mga investments, no? Kunwari, infrastructure investments, para magkaroon ng trabaho yung mga tao. Kasi ang infrastructure, maraming ini-employ yan Kunwari, yung railway system na nilipat yung pera, imbis na ituloy yung railway project at saka yung yung subway, yung subway project dito sa Luzon, yung railway project sa Mindanao, Vismin yun. So, hindi nila tinuloy, linipat yung pera para pambigay ng ayuda. Parang mali naman yata yun kasi ang mangyayari, imbis na masustain yung income, di ba? Kasi pag trabaho binigay mo, tatagal yung pera kasi every month may nakukuha yung mga empleyado. Kung ayuda, 1-2 buwan, ubus na yan. So, malaking aksaya yan ng government funds. Kumbaga, okay, you're giving it to the people, pero hindi productive yung perang yun. Kasi unang-una, yung ayuda, after 2 months, wala na. Tapos, yung project, hindi natutuloy, which is supposed to serve the interest of the general public, diba? So, parang nasasayang talaga yung taxes na binabayad natin. Kasi pang maiksing panahon lang yung sineserbisyo niya imbis na pang matagalan. Opo, yung problema nga walang mag-i-invest, walang mga infrastructure projects tayo ngayon. Kaya wala tayong trabaho at Ma'am Cora. At isa pa sa ayuda, napakataas ng leakage dyan. Di ba sinabi dati ni Mayor yung sa Baguio? Magalong, Mayor Magalong.
Mayor Magalong, sabi niya, di ba, may 30-30 scheme, may 777 scheme, ganyan. Kasi yung leakage, kumbaga, bago dumating sa mga tao, nabibigyan yung congressman, nabibigyan yung barangay chairman. So yun, marami na ikinabang bago dumating sa tao mismo. Kaya hindi malawakan talaga ang natutulungan yung mga ayudang yan. Opo. Ma'am Cora, bago ko lang ipasa kay partner Admar, issue ho ba sa inyo yung paglalabas ng bansa, yung timing, baga issue sa inyo yung timing ng paglalabas ng bansa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., itong pagdedeklara ng mga cash assistance at dagdag sa sahod na may kaugnayan dito sa darating po niyang State of the Nation address, Ma'am Cora? Maaari, may posibilidad na gano'n kasi alam niyang negative ang kanyang net trust rating at negative din ang kanyang net approval or satisfaction rating. So bago mag-SONA, kailangan niya mag-double time para mapa-improve ang kanyang imahe. Pero kung ganun kalalim yung pinanggagalingan, medyo mahihirapan na siya kasi nang una wala ngang trabaho yung mga tao. So kung kumakalamang tiyan mo, paano mo papalitan ang pananaw mo sa pamahalan?